Alam ng karamihan sa mga tao na ang mga pyramids ay itinayo bilang mga engrandeng libingan para sa mga pharaoh. Dinisenyo upang matiyak na mayroon silang maayos na paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ang Great Pyramid of Giza, halimbawa, ay itinayo para sa Pharaoh Khufu. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga tao ay ang buong trend ng pyramid building na ito ay nagsimula dito mismo gamit ang step pyramid ng Djoser mga 4,700 taon na ang nakalilipas. Ang napakalaking istrukturang ito ay itinayo para kay Pharaoh Djoser, isang pinuno mula sa ikatlong dinastiya ng Egypt. Tumataas ito ng 7 layer na mataas sa ibabaw ng lupa at may taas na 200 talampakan. Iniisip namin ito ngayon bilang isang kahangahangang proyekto sa arkitektura. Ngunit para sa mga sinaunang Egyptian, ang step pyramid ng Djoser ay naging mas katulad ng isang napakalaking eksperimento, isang trial run kung gugustuhin mo upang maperpekto ang kanilang mga kasanayan sa pagbuo bago sila lumipat sa mas ambisyosong mga pyramids. Ang pag-abot sa mga bagong taas ay sobrang kapanapanabik, ngunit ang tunay na misteryo ay kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Sa underground labyrinth ng pyramid na ito, mayroong isang network ng mga tunnel na umaabot ng halos 3.5 milya ang haba. At naniniwala ang ilang mananaliksik na ang mga tunnel na ito ay maaaring bahagi ng isang sopistikadong sistema ng tubig. Iyon ay maaaring ganap na baguhin kung ano ang iniisip natin tungkol sa pagtatayo ng pyramid. Pag-usapan natin ang napakalaking complex na ito na matatagpuan sa Saqqara. Nakapalibot sa pyramid, mayroong tinatawag na dry moat, isang tuloy-tuloy na trench na hanggang 164 na talampakan ng lapad at halos 2 milya ang haba. Ito ay bumubuo ng isang uri ng hugis parihaba na hugis sa paligid ng piramide. Ang trench na ito ay may average na lalim na humigit kumulang 65 talampakan. Ngayon, kung idaragdag mo ang lahat ng lupa at bato, ay hinukay nila upang likhain ang muat na ito ay magiging halos 10 beses ang dami ng step pyramid mismo. Sa pinakamahabang panahon, ipinapalagay lamang ng mga tao na ang trench na ito ay hindi hihigit sa isang malaking quarry, isang lugar kung saan naghukay sila ng bato at luwad para itayo ang step pyramid. May katuturan, tama ba? Ngunit kapag tiningnan mo ng malapitan, hindi ito nagdaragdag. Ang trench ay masyadong makitid at malalim upang maging praktikal para sa pagmimina, at ang layout nito ay hindi tumutugma sa anumang alam natin tungkol sa mga sinaunang pamamaraan ng pagkwari ng Egypt. Dagdag pa, ang ilang mga seksyon ng trench ay talagang natatakpan ng mabatong kisame na magiging halos imposibleng gamitin bilang isang quarry. Ang isa pang teorya ay nagmumungkahi na ang tuyong Moat ay may ilang uri ng espiritual na kahalagahan. Siguro ito ay isang sagradong lugar o kung saan nagtipon ang mga pader ng mga maharlika upang pagsilbihan ang yumaong hari sa kabilang buhay. Mayroong kahit na mga niches sa mga pader na gumagana bilang isang pahiwatig sa espiritual na function. Ngunit karamihan sa mga mananaliksik ay naniniwala na ang layuning ito ay malamang na nabuo sa ibang pagkakataon. Matagal pagkatapos maitayo ang complex para kay Djoser. Kaya, para saan talaga idinisenyo ang Moat? Noong 2020, isang mananaliksik ang nakaisip ng isang medyo nakakaintriga na ideya. Posible na ang trench na ito ay talagang idinisenyo upang mangolekta at pamahalaan ng tubig, lalo na pagkatapos ng malakas na pag-ulan. Ngayon makatuwiran iyon kapag isinasaalang-alang mo ang lokasyon. Ang Moat ay nakaupo sa isang lugar na madaling binaha ng runoff na tubig mula sa kalapit na kapatagan. Maaari rin nitong ipaliwanag kung bakit hindi ginamit ang trench para sa mga bagong libingan hanggang sa kalaunan nang ang klima ay naging tuyo at hindi gaanong madaling kapitan ng pagbaha. Ang kwento ay nagiging mas nakakaintriga dahil ang trench na ito ay lumilitaw na bahagi ng isang mas malaki, mas komplikadong hydraulic system sa loob ng Djoser Complex. Ito ay tulad ng trench ay may ilang mga compartments, maingat na inukit mula sa bato at pinagdugtong ng mga lagusan. Ang mga compartment na ito ay malamang na nagsilbing bahagi ng isang sistema ng paggamot ng tubig kung saan dadaloy ang tubig mula sa isang kompartimento patungo sa susunod
nagiging mas malinis habang gumagalaw ito. Ngayon, narito kung saan nagsisimulang itali ang mga bagay sa pyramid mismo. Ang Djoser Complex ay may serye ng mga underground shaft at iniisip ng ilang mananaliksik na ang tubig mula sa malalim na kanal ng Moat maaaring ginamit upang paganahin ang isang hydraulic lift system at maaaring ginamit ang higanting elevator na pinapagana ng tubig na ito upang itaas ang mabibigat na bato na kailangan upang maitayo ang pyramid. Gumagana ito tulad ng isang bulkan, ngunit sa halip na lava, ginawa ng tubig ang mabigat na pag-angat.